الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay para sa lamang sa Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga oras na ito, insyaAllah, ay sikapin nating magsalin sa may pagsasalin ng khutbah na ating narinig kanina bi'idnillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga araw na pinakadakila at punong-puno ng kainaman, walang iba kundi ang araw ng Jumu'ah. Okay? Sa araw na ito ay maraming nangyari, at sa araw na ito, insyaAllah ta'ala, ay ipapaliwanag natin ang mga bagay na nangyari at mangyayari sa araw ng Jumu'ah na ito. Okay? At ito rin ay tinatawag nilang Eid ng mga Muslim fil Usbu'. Okay? Ito yung kasiyahan ng mga Muslim sa loob ng isang linggo. Okay? Sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khayru yawmin tala'at alayhi shams yawmul Jum'ah, rawahu Muslim. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa kanya, khayru yawmin tala'at alayhi shams. Pinakamainam, sabi niya, na araw na sumikat, sabi niya, ang araw, yun sabi niya ay araw ng Jumu'ah, Friday. Okay? Kahit nararapat sa isang mananampalataya, sa araw ng Jumu'ah ay sikapin niyang gumawa ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Narayan na ang pagbabasa ng Quran, gawin niya ang mga sunnah na tinuro sa ating ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong mga bagay na ito, kung pinagsikapan, pinagtiyagaan ng isang mananampalataya, insyaAllah ta'ala ay makakamtan niya ang gantimpala na ipagkakaloob sa kanya ng Allah at malulugod sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayamikum yawmul Jum'ah. Sabi niya, tunay na kabilang, sabi niya, min afdal, kabilang sa pinakamainam na mga araw ninyo o sa mga araw ninyo ay araw ng Jum'ah. Bakit? Fihi khulika Adam alayhi salatu wassalam. Bakit sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad na ang araw ng Jum'ah pinakamainam na araw sa mga araw na meron tayo? Dahil dito sabi niya, khulika Adam alayhi salatu wassalam. Ang ating ninuno na si Propeta Adam alayhi salam ay nilikha sa araw ng Jumu'ah. Wa fihi qubir, at sa araw ng Jumu'ah din, kinuha ng buhay o namatay si Propeta Adam alayhi salatu wassalam. At sa araw ng Jumu'ah, dito mangyayari ang pinakakagimbal-gimbal na pangyayari sa huling panahon. At ito ay kabilang sa tinatawag na alamatu as-sa'atil kubra, kabilang sa pinakamalaking palatandaan ng pagkagunaw ng mundo. At ito ay tinatawag nila nabkha. Okay? Ang nabkha, ito yung paghihip ni Israfil alayhi salam ng tambuli na iyon. At mayroong sinasabi nilang nafkhat al-thaniya, nafkhat al-ula wa nafkhat al-thaniya. Unang pag-ihip at pangalawang pag-ihip. Unang pag-ihip, doon mamamatay ang lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ikalawa ay yun naman ang pagkabuhay na muli ng mga lahat ng mga nilikha. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru alayya min as-salati fihi. Kaya sinabi ng mahal natin Propeta Muhammad, paramihin niyo, sabi niya, ang pagsalawat
Pagsalawat kay Propeta Muhammad, ito yung pagsabi natin na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad ila akhiri. So yun yung salawat, panalangin yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit sa isang mananampalataya sa araw ng Jum'a ay la tudayyi awqatahu, huwag niyang sasayangin ang kanyang oras sa mga bagay na hindi makapagbibigay sa kanya ng kabutihan. Di ba? Kung kaya't samantalahin natin yung oras natin na tayo ay nagsasalawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakagaan ng ibara na ito ng mga katagang ito. Di ba? Kaya sanayin natin bilang isang Muslim na tayo ay nagsasalawat kay Propeta Muhammad. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man sabi niya ang magsalawat, magsala sa kanya, ibig sabihin, ang salat, tinutukoy nun ay manalangin para kay Propeta Muhammad sallallahu bihi ashara. Ang Allah subhanahu wa ta'ala magsasalawat din sa kanya, magdudua rin sa kanya, mananalangin sa kanya ng ilang beses? 10 beses. Just imagine, magsasalawat ka lang ng 1 beses kay Propeta Muhammad, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay papalitan niyo ng 10 beses. Diba? Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kabilang sa kainaman ng araw ng Jum'a, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay inulat ni Imam Muslim rahimahullah. Sabi niya, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna idha ijtanaba o majtanaba al-kaba'ir sa ibang riwaya. Sabi ng Propeta Muhammad, ang salawatul khams, ibig sabihin yung sa pagitan ng mga salawatul khams na yon, wal jum'atu ila al-jum'a at jum'a sa pagitan ng 2 jum'a wa ramadan ila ramadan at yung pagitan ng 2 Ramadan mukaffiratun ma bainahun ay kapatawaran sabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun ay may kondisyon, majtunibal kabair. Okay? Ila ijtanabal kabair sa ibang riwaya, sa ibang salaysay. Okay? Makakamtan ng isang alipin ang kapatawaran sa pagitan ng 5 beses sa isang araw, yung sala at yung pagitan sa 2 Friday at sa Ramadan, makukuha niya yung kapatawaran na ibibigay ng Allah kung siya ay iiwas sa mga malalaking kasalanan. Okay? So yun kabilang sa mga kainaman na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, kabilang sa binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga oras na mustajab, katanggap-tanggap yung dua ng isang alipin ay after ng salatul asr ila al-maghrib. Yung dua ng isang abd doon, ang isang alipin, kapag siya ay nanalangin sa Allah, ay katanggap-tanggap ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring ilan sa atin hindi ito alam. Maaring ilan sa atin alam ito pero hindi ito pinapahalagahan. Di ba? Just imagine, sa oras na yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagbigay sa atin ng bushra. Napakagandang balita na kapag tayo ay nagdua doon sa oras na iyon, ay tatanggapin ito na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung iyon ay khair, kung iyon ay makakabuti para sa atin. Okay? Dahil alam na Allah subhanahu wa ta'ala kung ang bagay na hindi makakabuti sa atin ay hindi niya ito ibibigay sa atin. Maaring hindi man ibigay sa iyo ng Allah sa oras na iyong ninanais, insyaAllah ta'ala ipagkakalob sa iyo ng Allah sa tamang oras, sa takdang panahon. Huwag ka lamang mag-istijan. Huwag ka magmadali. Ang lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang tamang oras, insyaAllah. Kabilang din doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sunnah na dapat gawin ng isang mananampalataya, ito ay ang pagbabasa ng surah Al-Kahf. At ang nabanggit sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung first 10 verse aya sa surah Al-Kahf
Ano ang gantimpala na ipinangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya ay maliligtas mula kay sa fitna ni fitnatud dajjal, si Antichrist. Sabi nila ay ikaw ay maliligtas mula sa kanya kung ikaw ay laging nagbabasa ng surah Al-Kahf. Kung kaya mo, mas mainam, di ba? Mas okay na basahin mo ng kompleto. Kaya ikaw na hindi pa marunong magbasa, sikapin mo yung sarili mo na makapagbasa ng Quran. Ito yung mga, subhanallah, ito yung mga kainaman ng mga taong marunong magbasa ng Quran, nababasa nila yung Quran. Maraming mga, unlike kapag nahihirapan tayo magbasa, hindi tayo marunong magbasa, napakaraming mga khairat na nakakaligtaan natin, di ba? Pagbabasa ng Quran, di ba? Isang harf lang, ilan yung isang letra lang yung mababasa natin, ilang hasana yung makukuha natin. Sa Ramadan na darating, subhanallah, pag nabasa mo yung buong Quran, limpak-limpak na kabutihan, hasanat yung ibibigay sa iyo ng Allah. Hindi pera yun. Yung gantimpala na ibibigay sa iyo ng Allah ay hindi matutumbasan ng anumang kayamanan na meron dito sa mundong ibang na ito. Kaya ikaw, kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin mo na magawa yung ganitong mga gawain na ito. Habang may buhay, sabi nga nila, may pag-asa pa. May pag-asa pang makapagbasa ng Quran. May pag-asa ka pang gumawa ng ibang mga ibada. Di ba? Isipin mo, di ba? Ang merong isang mga sahaba, grupo ng sahaba, lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dahab al-ahlu ad-duthur bil khair al-kathir. Sabi niya, yung mga mayayaman na sahaba, ya Rasulullah, nakakuha sila ng maraming gantimpala sa Allah. Yasumu kama nasum. Nagpa-fasting naman sila katulad ng pagpa-fasting namin. Nagsasala naman sila katulad ng pagsasala namin. Pero aling sinabi sa kanilang Rasul sallallahu alaihi wasallam para makagawa rin sila ng gawaing sadaqa, mabuting gawain? Sila ay katulad ng pagbibigay ng sadaqa. Ang gawaing mabuti ay maituturing na gawaing kawang-gawa, sadaqa. Diba? Yung simpleng pagngiti mo sa iyong kapatid, ito ay matatawag na sadaqa. Okay? Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ilan lamang sa mga kainaman ng Yawmul Jum'ah. Kaya bilang isang mananampalataya, ito ay mga simple basic knowledge na dapat tayo as a Muslim, alam natin yung mga ganitong mga bagay. Diba? Para nang sa gayon, maituro natin sa asawa natin, sa pamilya natin, sa mga anak natin. Di ba? Nakakahiya minsan kung tatanungin tayo ng ating kapatid sa Islam, bro, ano ba yung mga sunna sa araw ng Jum'ah? Ay, pasensya na, hindi ko kasi alam. Kasi bakit minsan, nalaman natin, pero bakit nakakalimutan natin? Kasi hindi natin ina-apply sa sarili natin. Yun yung pinaka-reason kung bakit minsan merong mga knowledge na ating napapag-aralan, pero dahil sa hindi natin ina-apply sa ating sarili, hindi natin natatandaan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.